Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-post ng inyong mga comments, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga pinakabagong post ng inyong si Papa Dudut. Papa Dudut Stories. Mga ka-stories, hanggang saan mo kayang magbigay sa mga taong pinagkakatiwalaan mo? Pero sa bandang huli ay aahasin ka pala. Mga ka-stories, may limit nga ba ang pagpapatawad? Kung meron, hanggang kailan nga ba ako dapat magpatawad? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat Papa Dudut at sa lahat ng inyong mga tagapakinig sa online. Tawagin niyo po ako sa pangalang Rodel. 34 years old at isa po akong OFW bilang welder sa United Arab Emirates. Mga nasa 2 buwan na rin po mula nang nakabalik na ako dito sa Pilipinas. Pero agad-agad ay nagkasikaso ako ng mga papeles para muli akong bumalik sa abroad dahil kailangan ko pong kumita ng pera at para mabilis na makapag-move on. Sa totoo lang po ay wala ako halos na ipon dahil sa pagsuportang ginawa ko sa pamilya ng babaeng kinakasama ko at sa anak ko. Ibalik po natin ang lahat sa nakaraan, year 2000. Binatilyo pa ako. Patpatin at gusgusin pa lamang ako noon at masasabi mo nga siguro Papa Dudut na papasa akong miyembro ng mga batang hamog. Sa katunayan, talagang kasama ako ng mga batang ulila. Miyembro ako ng isang gang na hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan. Pero after ilang buwan ng pagsasama-sama ko sa kanila, ay nagkawatak-watak na rin kami dahil isa-isa nang nahuli ng DSWD ang mga menor de edad. Back to reality. At dahil ulila na at nag-iisa na lamang ako ay kailangan kong mabuhay sa kalsada sa pamamagitan ng pagiging maparaan. Para lamang kumita ako at para may ipanglaman ako sa tiyan ko, naging kargador, runner at kung minsan ay barker din ako ng mga namamasadang jeep sa tapat ng Quiapo Church. At aaminin ko po sa inyo mga ka-stories na minsan din po akong nainganyo na gumawa ng masama. At yon ay ang pandurukot. Dahilan para makilala ko si Nanay Sally at ang mga anak niya. Linggo ng umaga, siksika ng mga tao sa Quiapo. At dahil sa may kaliitan ako, ay madalas ako mabangga ng mga taong nakakasalubong ko. Nakakaasar naman na araw to. Wala pa akong chicha. Bulong ko sa sarili ko. Nang may nakita akong isang ale na abalang-abala sa kanyang pamimili ng kakanin kasama ng mga anak nitong babae. Siguro mga nasa edad na 30 years old pataas yung ale at mga nasa edad 15 pababa naman ng mga kasama niyang mga anak. Maraming bitbit yung ale. Pagkakataon ko na ito para makasalisi. Bulong ko sa sarili ko. Aktong kukuhanin ko na ang wallet niya sa bulsa ng palda niya nang biglang naramdaman ko Papa Dudut ang pagtuktok sa ulo ko ng kasama nitong dalaga. Huli ako sa akto Papa Dudut. Ang akala ko ay katapusan ko na Papa Dudut nang binitbit ako ng ale at ng mga anak nito sa barangay. Dito na ako tinukso ng mga tanod. Makailang beses na rin kasi akong nahuli ng team nila. Napag-alaman ko na Aling Sally pala ang pangalan ng babaeng tinangka kong dukutan. Kinakailangan niyo pong magsampa ng formal na reklamo at umaten po kayo ng pagdinig sakaling ipatawag po kayo. Kailangan ba talaga yon? Opo, misis. Hindi po kasi uusad ang request natin na madala ang batang ito sa bahay Pag-asa. Kung hindi niyo itutuloy ang reklamo. At dahil dito ay nakita kong namilog ang mga mata ni Aling Sally. Parang natulala siya sa mga napag-alaman niya. Sige, di bali na. Hindi ko na itutuloy ang reklamo ko sa bata.
Magsipag din kasi kayong magbantay. Aba mas lalong dumadami ang mga mandurukot dito sa Quiapo. Malakas na sabi ni Aling Sally. Sabay ismid sa mga kausap nitong tanod. Sandaling natahimik ang lahat. Swerte ka boy, pantutokso sa akin ang isa pang tanod. Matapos noon ay agara na ring umalis si Aling Sally at ang mga anak niya. Alam kong hindi siya naging masaya sa mga pag-uusap na naganap sa barangay outpost. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon, Papa Dudut. Ang araw din na nagpabago ng buhay ko. Parang may kung anong nagbulong sa akin para sundan si Aling Sally sa paglalakad kasama ng mga anak nito. Nakatingin lang ako noon kay Lourdes, panganay na anak ni Aling Sally. Mga kaidaran ko lang din siguro si Lourdes. Sa tansya ko ay mga nasa edad 15 hanggang 17 siya. Ako naman ay 15 years old pa lamang noon. Sa totoo lang, kaya ako sumunod sa kanila ay dahil nagagandahan ako kay Lourdes. Pero hindi ko akalain na sa paglalakad ko at sa pagsabit sa jeep ay mararating ko din pala ang barangay nila. Maraming tao sa barangay nila. Meron ding mga lumang nakaparadang jeep at terminal na pwede kong pag-ekstrahan. Mukhang matatagalan pa bago ako umalis dito dahil natagpuan ko na ang inspirasyon ko. Walang iba kung hindi si Lourdes. Mula noon ay madalas na akong tumambay sa paradahan ng terminal sa jeep sa may labasan. Inaabangan ko ang mga pasaherong sasakay sa jeep para alalayan sila sa pagsakay at para magtawag din ng iba pang mga pasahero para maging siyama ng laman ng jeep bago ito umusad. At dito ko nga nakilala si Lourdes. Alam ko na namumukhaan niya ako ng araw na muli kaming magkita. Siyempre ako naman ay batay mali siya na kunwari ay hindi ko pa siya namumukhaan. Halos araw-araw kaming nakikita, Papa Dudut, pero araw-araw din akong nakatangalang sa kanya. Hindi ko kasi alam kung ano ang sasabihin ko sa sobrang hiya ko sa mga nagawa ko na atraso sa kanila ng nanay niya. Hanggang sa langit na nga ang gumawa ng paraan para mapalapit ang loob ko kay Lourdes. Alas 9 na ng gabi yon at kabababa lang ni Aling Lourdes at ni Aling Sally ng jeep nang biglang may umagaw ng shoulder bag ni Aling Sally. Ako naman ay mabilis pa kay Flash sa paghabol sa lalaking umagaw ng bag niya. Parang sa pelikulang nangyaring hilahan ng bag sa pagitan naming dalawa at nang naagaw ko na nga ito ay agad ko din itong binato sa direksyon ni Aling Sally. Akala ko ay tatakbo na palayo yung snatcher. Pero naundayan ako nito ng saksak sa tagiliran ko bago pa siya kumaripas ng takbo papalayo. Nag-blackout ang paningin ko, Papa Dudut, at nagising na lamang ako na nasa loob ng isang kwarto. Nanlalabo noon ang paningin ko pero pilit kong inaaninag ang mga tao sa paligid ko. Nakita ko noon si Lourdes na nakangiti sa akin. Nandun din si Aling Sally na tuwang-tuwa na makitang nagkamalay na ako. To cut the story short ay pinatira na ako ni Aling Sally sa bahay nila para daw mas ligtas ang buhay ko. Isa pa ay wala daw silang kasamang lalaki sa bahay nila at malaking bagay daw kung doon ako titira sa barong-barong na kasama ko sila. Total ay ulila naman ako at wala na akong pamilya. Hindi po mayaman si Nanay Sally. Yun na ang tinawag ko sa kanya mula nang natira na ako sa bahay nila. Nanay Sally. Bagamat kapos din sa buhay ay hindi naman sila kumukulang sa pagmamahal at respeto ng mga taong nakakakilala sa kanila. Pinatawad na ako ni Nanay Sally sa pagtatangka kong dukutan siya noon. Umano ay mas importante na mas nakilala niya kung sino ang tunay na ako nang nagawa kong ipagtanggol sila mula sa masamang loob. At bilang ganti naman sa pagkupkup nila sa akin ay nag-iintrega na rin ako kina Nanay Sally mula sa mga perang naiipon ko sa pagiging barker. Hinikayat din ako ni Aling Sally na magbalik eskwela. Bagamat huli na ay nakahabol pa rin naman ako sa high school. Kamuntikan ko na rin maging kaklase si Lourdes sa high school
Yun nga lang ay kinapos pa ako ng score mula sa special exam na pinakuha sa akin. Hindi naging lihim mula kay Nanay Sally ang naging pagtingin ko kay Lourdes. Suportado din ako ng ibang mga kapatid ni Lourdes dahil naging tapat naman ako sa pagsasabing nagugustuhan ko ang ate nila. Sa simula ay tutol si Nanay Sally, pero habang lumilipas ang mga araw ay mas lalo ko lang pinatunayan sa kanila na masidhi ang pagmamahal ko kay Lourdes. Pinagbutihan ko ang pag-aaral ko, Papa Dudut, alang-alang kay Lourdes na noon naman ay GF ko na. Hanggang sa makapagtapos na nga ako ng high school, agad din akong sumabak sa special course ng TESDA para sa pagwe-welding, samantalang si Lourdes naman ay nagtatrabaho sa isang fast food chain. Pangarap naming dalawa ni Lourdes ang makapagtapos sana sa kolehiyo. Pero dahil kapos kami sa pera, ay wala kaming choice kundi ang sumabak kaagad sa paghahanap buhay. Legal na ang relasyon naming dalawa kay Nanay Sally at para na kaming mag-asawa. Dahil tulong kaming dalawa ni Lourdes sa pagtataguyod sa mga nakababatang kapatid niya. Wala naman kasing ibang maaasahan, Papa Dudut, bukod kay Nanay Sally na isang street sweeper na balo na ay kaming dalawa lang ni Lourdes ang pwedeng sumuporta sa mga kapatid niya. Matindi ang ginawa naming pagpipigil ni Lourdes, Papa Dudut. Alam kasi namin na hindi pa kami handa sa pagbuo ng pamilya. Pero talaga palang mahirap magsalita ng tapos dahil makalipas ang ilang buwan ay nabuntis ko na si Lourdes. Walang pagsidla ng kaligayahan naming dalawa dahil biyaya ng Diyos ang pagkakaroon ng anak. Bagamat financially ay hindi pa kami stable pero nagagawan ko naman ang paraan sa tulong na rin ng sipag, tiyaga at panalangin. Isang buwan matapos manganak ni Lourdes ay balik trabaho na muli siya. Naaawa ako sa kanya pero alam kasi niya na kailangan naming dalawa na sabay kumayod. Kung hindi ay kukulangin kami sa pera. Nasa ed na rin kasi ang ipon namin dalawa na nagastos namin sa kanyang panganganak. Mabuti na lamang at maaasahan ng mga kapatid ni Lourdes sa pag-aalaga kay baby. Isang araw ay niyaya ako ng mga kabarkada ko na makipagsapalaran sa pag-a-apply bilang welder sa UAE sa pamamagitan ng OWA. At umayo naman ang tadhana nang pumasa kami ilang buwan matapos ng interview at pagpasa ng mga requirements. Araw-araw kong dinadalangin yon na sana ay makakuha ako ng slot sa abroad, pero habang papalapit na ang araw ng paglipad ko papunta sa UAE ay palungkot naman ako ng palungkot. Hindi ko ma-imagine ang buhay ko na hindi ko katabing matulog si Lourdes at ang baby namin. Mahirap mabuhay nang wala sa tabi ko ang pamilyang itinuring ko ng akin. Ang luto ni Nanay Sally, ang kulitan ng mga kapatid ni Lourdes at ang gabi-gabing iyak ng baby ko. Lahat ng yon ay mami-miss ko. Pero wala nang atrasan. Eto na. Nasa harapan ko na ang pagkakataon na makalipad sa ibang bansa para maibigay ang maginhawang buhay sa aking mag-ina. Makalipas nga ang isang buwan mula nang nakapagtrabaho ako sa UAE, ay naging maalwa naman ang buhay ng aking pamilya. Sa kanila agad dumiretso ang isang buwang sahod ko. Nabilhan ni Lourdes ng gatas si baby, may sumobra pa nga para sa check-up. Masarap pala sa pakiramdam na naibibigay ko ang pangangailangang pinansyal ng pamilya. Si Nanay Sally, huwag mo din kalimutang abutan ng pera ha para sa mga gamot niya. Naiiyak na sabi ko kay Lourdes. Ikaw din, bumili ka ng magandang damit ha o pagkain na gusto mong kainin. Habol na sabi ko pa. Sa totoo lang ay gusto kong pigilan ang mga luha ko, Papa Dudut. Pero kusa na itong bumalong kahit na anong pigil ko. Miss na miss ko na si Lourdes. Ang baby ko, ang pamilya ko sa Pilipinas. Akala ko nga ay hindi ako tatagal sa abroad, pero mabilis na lumipas sa mga araw
buwan at taon ay makakayanan ko pala. Pero hindi naging smooth ang mga dumaang buwan sa pakikipagrelasyon ko ng LDR. Naging madalang ko na kasing makausap via FaceTime si Lourdes. Naging matabang siya sa akin sa tuwing kinakausap ko ito para kumustahin sila ni baby. May problema ka ba, Lourdes? Konting tiis na lang naman eh. Makakauwi na rin ako ng Pilipinas. Ilang taon na lang ang pagtitiis nating dalawa. Sana nga, kasi ayaw ko masanay na wala ka. Sarkastikong sabi sa akin ni Lourdes. May mga pagkakataon mula noon na hindi ko na nga siya nakakausap. Madalas ay sinanay Sally na lamang ang ka-FaceTime ko at ang mga kapatid niya. Kay Nanay Sally ko na rin direktang pinapangala ng mga remittance ko para sa kanila. At sa tuwing tinatanong ko kay Nanay Sally kung kumusta na nga ba si Lourdes, ay tanging ismin lang at pananahimik ang nagiging sagot niya. Araw-araw ay ganito lagi ang senaryo, Papa Dudut. Magtatanong ako kung kumusta na si Lourdes, pero wala pa rin konkretong sagot sa akin si Nanay Sally at ang mga kapatid niya. Hanggang sa halos magsawa na nga ako sa kakatanong, tuloy ay nasigawan ko na si Nanay Sally. Pakiramdam ko kasi ay may tinatago sila sa akin. Nanay Sally, hindi ko na kaya na lagi niyo sa akin itinatago si Lourdes. Mamamatay na ako dito sa abroad sa lungkot at sa kakaisip kung kumusta na ang asawa ko. Hanggang sa lumabas na lamang sa screen ng video chat ang mukha ni Lourdes. Umiiyak siya pero hindi nagsasalita. Napansin ko na may kakaiba sa itsura ni Lourdes. Mukhang tumaas ang timbang nito base na rin sa itsura ng maumbok nitong pisngi. At halos lumuwa ang mga mata ko nang makita kong bilog na bilog ang humpak ng kanyang tiyan. Kumpirmado, Papa Dudut, buntis ang kinakasama ko at hindi ako ang ama. Halos magwala na ako sa mga nakita ko, Papa Dudut. Si Lourdes naman ay iyak lang ng iyak at hindi maipaliwanag ang sinapit niya. Nakita ko ding umiiyak sa likod niya si Nanay Sally at patuloy lamang ito sa paghingi ng tawad sa ginawa ng anak niya. Tinapos ko na rin ang video chat na yon dahil hindi ko na matagalan na makita ang naging bunga ng pagtataksil sa akin ni Lourdes. Halos mawala na ako ng ganang pumasok sa trabaho, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay nawala na rin ng saysay ang ginagawa kong pagtatrabaho at sakripisyo. Para kanino pa? Para saan pa ang lahat ng sakripisyong ginagawa ko? Tulala lang akong madala sa aking trabaho. Mahahalata mo din ang pangangayayat ko dahil sa kawalan ko ng ganang kumain. 1-2 linggo pa ang lumipas bago ko nakumbinsi ang sarili ko na subukang kausaping muli si Nanay Sally. Alam ko kasing mahihirapan ako kung dedirekta ako kaagad kay Lourdes. Noon nga ay pinagtapat sa akin ni Nanay Sally ang naging pagkakamali ni Lourdes nang pumatol daw ito sa lalaking may asawa na at kasamahan nito sa trabaho. Matapos daw mabuntis si Lourdes noong lalaki ay tumakas na rin ito sa obligasyon. Si Lourdes naman ang nagdetalye sa akin ng iba pang pangyayari nang nagawa ko na siyang harapin sa video chat. Aaminin ko po sa inyo, Papa Dudut, na sumagi sa isipan ko na kumalas na lamang sa pakikipagrelasyon ko sa kanya. Total ay hindi naman kami kasal. Pero sa tuwing naiisip ko ang magiging buhay ng anak ko na lalaki nang magkasira kami ng nanay niya, ay nalulungkot ako para sa kanya. Kaya naman sa kabila ng mga nagawa sa akin ni Lourdes, ay tinanggap ko na ang paghingi niya ng tawad sa akin. Pinagsumikapan kong burahin sa utak ko ang pagkakasalang ginawa niya. At pinangako ko din kay Nanay Sally at kay Lourdes na tutuldukan ko na ang agam-agam nila na baka may sama pa rin ako ng loob sa kanilang lahat pagbalik ko ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapakasal ko kay Lourdes.
Kinakailangan ko lang tapusin ang natitirang 2 taon pa sa kontrata ko. Sa totoo lang ay hindi po naging madali natanggapin sa puso ko at isip ko ang nagawang kalokohan ni Lourdes. Pero wala na akong magagawa pa. Nangyari na ang hindi dapat maganap. Kailangan ko lang tanggapin na madadagdagan na ang anak ni Lourdes. At bilang pinili ko namang tanggapin siya, ay kailangan ko ding tanggapin ang bata na ipapanganak pa lamang niya. Ganon pa rin ang takbo ng buhay ko. Trabaho, trabaho, trabaho at padala. Umiikot lang sa kailangan kong suportahan maging ang pagpapagatas sa batang hindi ko naman anak. Sa simula ay hindi ko magawang kausapin ang pangalawang anak ni Lourdes sa video chat. Pero parang may kumirot sa puso ko na ang una nitong natutunang sabihin ay ang salitang papa. Ang buong akala ng bata ay ako ang totoong papa niya. Sa isang iglap ay naging pantay ang pagtingin ko sa anak ni Lourdes sa pagkakasala at sa totoong. Mabilis na lumipas ang taon at nakabalik na ako ng Pilipinas. Hindi na ako nagpasundo sa airport at mas pinili ko na lamang na gulatin sila sa pagbabalik ko. Agad na yumakap sa akin ang panganay ko na si Rodney at sumunod ding yumakap sa akin ang isa pang maliit na bata na itago na lang natin sa panghalang JR. Isang iglap ay parang nawala lahat ng sama ng loob ko kay Lourdes. Matapos kong makita ang 2 batang pinaghirapan kong suportahan habang nasa ibang bansa ako. Nakita ko din ang galak sa mga kapatid ni Lourdes na ngayon ay mga dalaga na rin. Si Nanay Sally naman ay malaki na ang pinagbago. Umidad na at mas lalong naging malumanay na sa kanyang pagsasalita. Panayhingi lang siya ng tawad sa akin at pasasalamat sa lahat ng sakripisyong ginawa ko sa kanila. At patuloy ko daw na pagsuporta kahit na may pagkakamaling nagawa si Lourdes. Walang perpektong nilalang sa mundo, anak. Kaya muli ko sa iyong hinihingi ng tawad kung ano man ang nagawang kasalanan ng anak ko. At magiging kasalanan pa niya. Naiiyak na sabi sa akin ni Nanay Sally. Sa wakas, pagsapit ng gabi, kagagaling lang ni Lourdes sa trabaho ay ang muli naming pagkikita. Napaiyak na lamang ako, Papa Dudut, habang yakap-yakap ko si Lourdes. Wala din kahit na anong sumbat pa ang lumabas sa aking bibig. Ang sinabi ko lang sa kanya ay magsimula kaming muli. 1 buwan matapos ng pag-uwi ko ay napag-alaman naming buntis si Lourdes. Siyempre, masaya ako sa balitang ito. Sa klinik ay tuwang-tuwa pa ang doktor sa pagsasabing malusog daw ang 2 buwang pinagbubuntis ni Lourdes. Natahimik na lamang ako sa mga narinig ko. Nagtataka. At nag-iisip ako kung tama ba ang mga narinig ko. 2 buwang buntis si Lourdes? Paanong nangyari yon samantalang 2 buwan pa lamang ako sa Pilipinas? Papa Dudut, habang sinusulat ko po ang liham na ito ay nakapagpasa na po akong muli ng mga applications ko sa panibagong trabaho sa abroad. Sa Dubai naman sa pagkakataong ito. Pinili ko na hindi na rin samahang umuwi si Lourdes sa bahay namin sa Maynila. Yon ay matapos niyang aminin sa akin na sa ibang lalaki na naman ang ipinagbubuntis niya. Sobrang sakit, Papa Dudut. Sobrang sakit na halos sasabog na ako sa trauma ng paulit-ulit na ginagawa sa akin ni Lourdes na panloloko. Naging masamang tao ba ako sa kanya para gawin sa akin ito? 2 beses akong ginago ng babaeng dapat sana ay pakakasalan ko na. Ng babaeng pinili kong patawarin sa kabila ng kasalanang nagawa niya. Pero sa pangalawang pagkakataon, makaya ko pa kaya siyang patawarin? Sa ngayon ay hindi ko pa alam ang sagot. Ang inyong ka-stories, Rodel of Manila. Walang pinipiling kasarian ang pag-ibig at wala ring pinipiling kasarian ang pangangaliwa.
Mga kapuso, tama pa bang panghinayanganan ng pag-ibig na ipinaglaban kung harap-harapan ka nang ipinagtatabuyan? Dear Papa Dudut, ako po si Burns, 32 years old at nakatira sa Muntinlupa. Isa po ako sa inyong mga masusugid na taga-subaybay at matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyo. Ngunit ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob at konting panahon para isulat ang lahat ng nangyari sa akin, Papa Dudut. Ang aking ibabahagi pong kwento ng pag-ibig ay medyo kakaiba. Bisexual po kasi ako, Papa Dudut. Meron akong mga nakarelasyon na babae at lalaki. Ngunit mas marami po akong mga nakarelasyon na babae noon. Hindi ko po akalain na ang makakapagpatibok po pala talaga ng aking puso ay isang bakla. Itatago ko na lamang po ang aking ex sa pangalang Yan. Kapag nagmomoher po kasi si Yan ay ang ginagawa niyang babae ay si Rian Ramos. At sa katunayan ay medyo kamukha nga po talaga niya ito. Mistiso po kasi si Yan, guwapo at matangkad. Kaya naman po ay marami ring mga babae ang nagkakagusto sa kanya. At nung high school nga po siya, noong hindi pa siya out, ay medyo heartthrob nga daw po siya sa kanilang eskwelahan. Sa katunayan ay nakapag-out nga lang po siya sa kanyang mga magulang noong 25 years old na siya. Pero dahil konserbatibo ang dating pulis na tatay niyan, ay hindi po talaga ito natanggap ng kanyang pamilya. Kaya't nakakapagmuher lamang po siya ng todo kapag katuwaan lang, pero kadalasan ay talagang straight na lalaki ang bihis niya. Samantala nagkakilala naman po kami niyan dahil barista po siya sa internet cafe na pinagtatrabahuhan ko. At dahil pareho po kami sigurong miyembro ng LGBTQ, mabilis po naming nakagaanan ng loob ang isa't isa. At di kalaunan ay naging close po kami kaagad. Kapag may problema siya sa boyfriend niya ay ako kaagad ang una niyang sinasabihan. At kapag ako naman ang nagkakaproblema sa girlfriend ko, ay siya rin po kaagad ang una kong tinatawagan. Hanggang sa dumating na nga po sa punto na nagsimula na rin po akong mag-isip na okay sana kami niyan. Compatible at magkasundo sa lahat. Ang kaso nga lang lalaki ang habol niya. Pero hindi ko po akalain, Papa Dudut, na ang mga bagay na yon din pala ang tumatakbo sa isipan niya. Siguro ay nadala na rin po kami ng alak pero ang trip-trip na halik na po yun ay nagtuloy-tuloy na po. Hanggang sa nagsiping na nga po kami niyan. Kinabukasan ng mahimasmasan ay naging awkward po kami sa isa't isa ng konti. Pero bago kami naghiwalay ay nag-usap din naman po kami kung ano ba talaga ang dapat na mangyari. Kung kakalimutan na ba namin o susubukan namin. Nag-decide po kami na subukan, Papa Dudut. Kaya nung oras ding yon ay nagkaroon na kami ng formal na relasyon niyan bilang magkasintahan. Nang nalaman po ng aming mga kaibigan at ng aming mga kamag-anak na kami na ay mas parang natuwa po sila sa amin. Noon pa po kasi kami pinagkakatuwa ang tuksuhin ng mga kaibigan namin dahil tomboy daw ako at siya naman daw po ay Becky. Kaya naman quits lang. Ang mga magulang at kapatid ko naman ay medyo na-weirduhan nung una. Pero natuwa na rin dahil kahit papaano raw ay lalaki pa rin ang nakatuluyan ko. Samantalang ang mga magulang at kamag-anak naman niyan ay walang mapaglagyan ng tuwa dahil babae rin ang nakatuluyan ng kanilang bading na anak. Naging masaya po ang pagsasama namin niyan, Papa Dudut. Sa katunayan habang tumatagal nga po ay mas lalo kong nakikita na siya ang tamang tao para sa akin. Napamahal na po sa akin ng husto siyan at ramdam ko naman po na ganoon din siya sa akin. Kaya nga po siguro matapos ng 5 buwan na relasyon namin ay nabuntis na niya ako. Natuloy po ang pagpapakasal namin niyan. Naging masaya po ang lahat para sa amin. Bumukod na po kami at nagsama na sa iisang bahay.
Naging maayos po at walang kaproblema ang pagbubuntis ko. Lalo pa't palaging nakaalalay at nakasuporta sa akin siyan. Pagkapanganak ko po ay walang mapaglagyan ng tuwa siyan. Iba po ang epekto sa kanya ng pagiging ama, Papa Dudut. At kahit na hindi ko nga po hinihingi ay mula po nang pinanganak ko ang panganay namin na si Kylie ay mas nabawasan na po ang kaartihan at pagiging galaw-gaw niyan. Bukod pa po roon ay mas naging seryoso na rin siya sa buhay at nagdoble sika para sa future ng aming pamilya. At pagkatapos nga po ng 2 taon ay hetong at nagbuntis na naman po ako. At that point ay medyo naging tampulan na nga po kami niyan ng biruan kapag nagkikita-kita kami ng mga dati naming mga barkada. At niloloko nila kami na finally ay naniniwala na daw po sila na hindi nga lang daw aksidente o trip-trip lang ang pagbubuntis ko. Mukhang nag-i-enjoy naman daw po pala yan siyan sa pagiging mister. At sa halos 3 taong pagsasama namin yon niyan, ay akala ko po ay na-achieve ko na ang happily ever after. Pero sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ko, ay inatake po sa puso ang tatay niyan. At hindi ko po akalain na ang pagkamatay na yon pala ng biyanan ko. Ang magiging simula ng sunod-sunod na pagsubok sa aming samahan niyan. Nakaranas po ng matinding depression siyan matapos na mamatay ang kanyang ama. Bagay na naging mahirap sa akin lalo pat nagbubuntis ako ng panahon na yon. At pagkatapos kong manganak, Papa Dudut, pansin kong hindi na po ganong kasaya siyan, hindi tulad nung pinanganak ko ang panganay namin. Nagbago po siyan. Mas naging tahimik na siya at madalas ng late na umuuwi ng bahay. At kapag tinatanong ko po siya kung may problema ba siya ay hindi naman siya sa akin nagsishare. Hindi katulad dati na kapag may kwento o problema siya, ako ang una niyang sinasabihan. At nang minsan nga po na nauwi sa malaking away ang simpleng bagay na hindi namin napagkasunduan ay doon na lumabas ang kanyang saloobin. Matapos daw po kasing mamatay ng ama niya ay na-realize niya na napakaikli lang daw pala talaga ng buhay. Hindi ko po lubusang maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin noon hanggang sa isang araw nang ako ay naglalaba. At nakita ko sa bulsa ng kanyang pantalon ang isang resibo. Resibo ng isang motel. Alam kong mali at alam kong isang katangahan. Pero nagmakaawa pa ako kayan na huwag na niya akong iwan, Papa Dudut. Ako na ang niloko, ako pang nagmakaawa. Alam ko naman po noong panahon na yon na parang nabawasan na. O kung hindi man ay baka tuluyan na ngang nawala noon pa lamang ang pagmamahal niya sa akin. Pero mahal ko po siya at hindi ko kayang mawala siya ng ganon-ganon lang sa buhay ko. At bukod pa dyan ay may 2 kaming anak na maliliit pa. Kaya't ang naging kompromiso po namin niyan ay ang magkaroon kami ng open marriage. Ang ibig pong sabihin noon ay pareho kaming malaya na pwedeng makipag-sex sa ibang tao kahit na kami ay kasal. Pero syempre po kaming 2 lang ang dapat na makaalam dahil magiging malaking iskandalo rin po yun kapag nalaman ng iba. Labag na labag din po sa damdamin ko yon, Papa Dudut, pero sa panahong yon, yun lang ang nakikita kong paraan para hindi ako iwanan niyan. At umasa na lamang ako na baka sakaling isang araw, hopefully ay medyo kapag malalaki na ang mga anak namin ay magsawa na rin po siyan sa ganong klase ng setup at pamumuhay. At makaramdam muli ng totoong urge na mag-settle down at mag-focus na lamang sa amin ng mga anak niya. Pero nagkamali po ako, Papa Dudut. Ang akala ko'y face lang, kayan ay nagtuloy-tuloy na. At isang araw ay nagulat na lang po ako nang dalhin niya sa bahay si Tupe. Isa sa mga naging lalaki niya na nakilala lang sa isang dating app. Wala na po akong nagawa kundi ang pumayag na sa amin na manirahan si Tupe.
Ngayon habang inaalala ko ay na-realize ko po kung gaano po ako nagpakatanga noon. Pero naparalisa lang din po talaga ako ng takot. Takot na tuluyan nang mawala sa akin si Yan. Takot kung ano ang mangyayari sa aming mag-iina kapag naghiwalay kami. At takot na malaman ng ibang tao at ng mga kamag-anak ko ang kinahantungan ko sa piling ng taong ipinaglaban ko. At ang mga araw ay humaba na po sa mga linggo. Hanggang sa umabot na nga po sa 3 buwan na nakatira sa amin si Tupe, Papa Dudut. Dahil ilang buwan na rin naman po akong sa kwarto na ng mga anak ko natutulog dahil dumedede pa ang bunso namin, madalas ay doon na rin po natutulog si Tupe sa kwarto namin ng asawa ko. Siyempre alam ko na ang ginagawa nila. Pero dahil alam kong wala rin naman pong mangyayari kapag inaway ko po siya ay pinabayaan ko na lamang po ang ganong klase ng setup sa bahay namin. Laking pasasalamat ko na lang po na talagang maliliit pa lamang ang mga anak namin noon at wala pang mga kamuwang-muwang sa mundo. Kaya't hindi pa nila alam kung gaano kagulo at kakomplikado ang sitwasyon namin ng tatay nila. Pero ang kinabahala ko po, Papa Dudut, ay nang isang araw ay makita ko si Yan at si Tupe na nakikipaglaro kay Kylie. Ang saya-saya po ni Yan at ng bata at bigla ko pong naramdaman na ako ang nanay pero mukhang ako pa ang magiging third party. Unti-unti pong nabuo ang takot sa sarili ko na baka balang araw ay mapalapit ang mga anak namin kay Tupe. At baka mangyari ay ako pa ang maitsapwera at sila na ang maging pamilya. May mga araw na iyak na lang po ako ng iyak, Papa Dudut. Pakiramdam ko po ay natrap na ako sa sitwasyon na hindi ako makaalis. Gustuhin ko man na gawin ang tama ang umalis na sa bahay na yon. At dalhin ang mga anak namin ay hindi ko po magawa dahil mahal ko pa rin siyan. At may bahagi pa sa akin ang umaasa na balang araw ay magkakasawaan din sila o mag-aaway. At kusa na nga alis si Tupe sa bahay namin at mabubuong muli kami bilang isang masayang pamilya. Pero habang lumilipas sa mga linggo at buwan ay mas lumalaki ang pakiramdam ko na malabo na yung mangyari. At malabo nang bumalik pa sa dati at mabuo bilang isang masayang pamilya kami. Nang mangyari ang insidenteng yon sa pagitan namin ni Tupe at nang makita ko na unti-unti na ring nakakapagpalagayan siya ng loob ni Kylie, ay unti-unti na pong nabuo ang pasya ko na tuluyan ng umalis sa poder niyan at magsarili na lamang kami ng mga anak ko. Kahit na may bahagi po sa akin ang natatakot na maging isang single mother, ay unti-unti na po akong natatauhan sa katangahan na ang umasa pang maaayos kami niyan at makakabalik sa dati ang pamilya namin. Isa pa po ay habang tumatagal ay nagiging iba na po ang pakiramdam ko kay Tupe. Nung una ay may mga tingin po siyang hindi komportable, pero habang tumatagal ay mas nagiging agresibo na po siya. At parang natutuwa pa siya kapag nakikita niyang naiilang ako sa kanya. At kung minsan kapag naliligo po ako ay bigla na lamang may sumusubok na bumukas ng pintuan. At alam ko pong siya yon na nananakot at nang iinis lang. Ngunit isang araw ay lumampas na po ang pangaasar at pangiinis ni Tupe. Isang hapon nang hindi pa nakakauwi siyan mula sa trabaho ay pumasok po ako sa kwarto namin para ilagay ang mga plansyadong damit niya. Nang nagulat na lamang po ako nang makita ko si Tupe na nasa loob ng kwarto at nakabrief lang. Ipinagtabuyan po nila ako sa bahay, Papa Dudut. Ipinagtabuyan ako ng sarili kong asawa sa bahay namin at kinampihan niya ang kanyang kabit. At kahit na anong pilit po ay hindi po ako makapasok muli dahil nilak po nila ang pintuan. Hanggang sa mga kapitbahay namin ay naiskandalo na rin. Mabuti na lamang po at may presence of mind pa rin po ako at malakas ang aking mother's instinct. Kaya naman naisipan ko pong pumunta sa barangay at humingi ng tulong. At sa awa naman po ng Diyos ay ibinigay ulit sa akin ang mga anak ko. Kahit na ano pang paninira ang ginawa niyan at ni Tupe sa akin.
Bumalik po ako sa mga magulang ko, Papa Dudut, at dahil sa nangyari ay wala na rin po akong naging choice kundi ang sabihin sa kanilang lahat ng nangyari kahit na alam ko pong isang malaking kahihiyan din po ito para sa akin. Dahil sa loob ng halos 2 taon ay pumayag ako na magkaroon kami ng open marriage niyan. At higit sa lahat ay pumayag ako na umabot sa punto na ibinahay niya ang lalaki niya kasama namin ang mga anak niya. Umabot po sa korte ang labanan ng kustodiya sa mga anak namin niyan at sa awa ng Diyos ay mabilis na naman pong naibigay sa akin ang mga anak ko. Annulled na rin po kami niyan at mabuti na lamang po at naging mabilis at mura lamang ang proseso dahil agad din naman po siyang pumayag. Sa awa ng Diyos ay kahit papaano ay medyo nakakapag-move on na rin po ako ng konti sa lahat ng mga nangyari. Pati na sa pagmamahal ko kay Yan, Papa Dudut. Pero sa ngayon ay ini-enjoy ko muna ang pagiging single at mukhang matatagalan pa po bago ako maging ready na umibig muli. At kung hindi man dumating ang tamang tao para sa akin ay okay lang. Ang focus ko na po ngayon ay maitaguyod ko ang aking 2 anak ng maayos. Sa ngayon ay hindi ko pa rin po alam kung paano ipapaliwanag sa mga anak namin ang nangyari sa amin ng tatay nila. Kung sa mga matatanda nga po ay hirap na akong ipaliwanag ang naging komplikadong sitwasyon namin niyan, paano pa kaya sa mga bata? Siguro'y maghihintay na lamang po ako na umabot sila ng hustong gulang bago ko ipaliwanag ang lahat-lahat. Pero sa ngayon ay nagpapasalamat na lamang po ako na kahit na nagpakatanga ako sa loob ng halos 2 taon, ay agad ko rin naman pong napagtagumpayan ang matinding dagok at pagsubok na yon.